Alam mo, na-realize ko lang, ang perfect scooter para sa atin. Alam mo kung ano? Lubak, kaya sa lubak. Oh, wow! Maganda rin sa lubak ah. Alam mo naman, pag Triumph, reliable quality yan. The light, everything, bark buster, lahat is premium. Okay, so tawaran na lang natin. Sound check! So yan, on the way tayo ngayon para i-deliver na itong 2025 XADV. Kung naalala nyo yung dati nating video na pinick up natin naman yung Africa Twin na kulay black. Sa kanya naman natin ito di-deliver ngayon. Ito na yung ipapalit niya sa kanyang Africa Twin. And swap din gagawin natin kasi meron siya mga bikes doon na ayaw niya na. Try natin kung masaswap sa dalawang motor. Check natin kung magkakasundo sa price. Ito merong lubak, pang testing sa lubak. Ganda talaga sa lubakan, no? Actually, gusto ko nga yung motor niya eh. Yung Triumph Scrambler X. Actually, isa nga sa type ko yun eh. Kasi nga plano na naming bitawan si 450 MT. So naghahanap ako ng pwedeng ipalit sa kanya. Isa sa mga prospect ko si Triumph Speed na Scrambler ba yun? Basta yung pang off-road. Ako naman, nakikita ko lang kasi siya dahil sa Speed 400, di ba, nagkaroon na tayo. So parang feeling ko kakaiba tong Scrambler 400X. Sa akin naman kasi ang habol ko sa kanya yung forma eh. So parang naka-classic pero syempre pag Scrambler, pang off-road. Classic na pang off-road. Parang ang ganda. Tsaka syempre, alam mo naman, pag Triumph, reliable quality yan. Alam mo, na-realize ko lang, ang perfect scooter para sa atin. Alam mo kung ano? Honda Navi. Bakit? Eh kasi, ang bilis pagka ibang motor eh. At least, no, Honda Navi may limit talaga. Hindi na kita sasabihan na, uy, bagala mo. Tapos yung suspension niya, yung height niya, tsaka yung vibration niya. Walang vibration. Ang ganda ng suspension. So, yun yung perfect eh. Pagka ganitong mga big bike, kinakabahan, ang bilis ng arangkada eh. Nakasama nga pala natin si Mrs. Katingin at takot na takot pa rin siya kahit na naka-road mode na lang tayo. Diba? I-try nga natin sa sport. Ayan, nakalagay na sport mode. Wag na. Testing natin sport mode. Wag na, malapit lang na. Ay, naku, hindi ko talaga kaya. Oh my gosh, ang lala ng arangkada nito. Grabe. Uy, tama na. Relax. So ito, malapit na tayo sa bahay ng pagdidelibera natin. So ito na yung dalawang bike. Ganda talaga na Z650 RS. Ito yung 50th anniversary. Tsaka ano na, no? Parang pinalitan na sir yung yung gulong, no? Apo, naka-Pirelli. Pirelli STR. Para sila ng Pero to, stock niyan. 5. Napalitan na rin. Ganda na pang bundok, oh. Ang ganda na siya. May lagay na ng side bags. So may lagay na rin pala, sakto. Mayroon akong bag para dito eh. Kaya lang, isa lang yung bag ko. Kasama natin si Sir George. Naka-ready na siya lahat. The light, everything, bark buster, lahat is premium. Ito, locally made but made by GRX. Ito rin sinabi ko sa iyo kahapon, yung flimsy yung niya yung stock eh. So this is Palit ka pa na pati yung yung lever shift, niya. Isang company shift arm. Ano pangalan niya? MCH siya. Ito short lang kinuha ko kasi pang off-road. So the rest is very Kaya mo sir in-order yan, yung mga parang rare parts yan eh. rare parts. It's made by TEC. Kaya mo in-order sa online? Abroad, online. Ito cost around 7,000. This one is around 6,000 yata. Ang galing na RFID. Talagang para sa kanya yan. Design na siya. Actually dito siya. In-eliminate ko yung dito ko siya nilagay. Kasi para, dito hindi nababasa. Tama. Sabi nila, pag dito hindi rin mabasa. Ito nababasa kaso na natatanggal habang tumataga. Kasi nababasa. Tsaka naka pa siya. Sir Komoto. Aux light. Ganda ng ilaw sa likod. Kulit ang chain niya sa kabila. Nasa kanan. Scrambler. Pakanya pala Scrambler 400X. Orion exhaust. Pero hindi siya maingay. Kasi meron pa siyang yung meron pa siya. Resonator. Because para sa Tama. Tsaka parang hindi maingay kasi sa tenga pag pag single, tapos yung sa mirror nasa baba. Yeah, sobrang mirror. Dito ba tama rito? Hindi naman. Hindi naman. Sa maganda, inverted na siya. Inverted front forks. Para siyang speed 400 na pinatangkad. higher version na. Tingnan yung odo. Odo niya? 1,000 lang. Kaka-break-in pa lang. 1,000 odo. Batang-bata. Sound check. Okay, ganda. Tahimik. Ayos. Okay, so tawaran na lang natin. Ito ba natin? Check mo natin ito isa pala bago tawaran. May battery tender. Yan, may battery tender na rin.
Dapat may battery tender. Tapos this one is Hepco yata. O Hepco and Becker pa. Hepco, yeah. Hepco Oh, and Hepco and Becker, Becker. Racing. Tapos yung muffler nito is from kay GP, yung Orion. Hindi tayo makakarinigan. Ito maingay ito. Ayun ito. Maingay ito. Check natin. Oo nga. Orion din. Ito naman Pirelli SDR na siya. Odo. 2,000 Odo lang. 2,000. Sound check. Oo nga no. Ah. Responsive. Wala siyang delay pag naka-remap. By overdrive moto. 13 mags. Kasi yung stock 12. Tama ba? Yeah, 12. Ito 13 na yan. This is 13. The Polini. Everything sa panggilid, everything is super sagat. Gusto mo makita siya, be? Ay, Very nice din. yung mags niya, Polini ang brand. Ito yung brand niya eh. Wait lang ha. SIC? Yung Polini pala yung pipe. Yung pipe. Tsaka, Mo ba yung best? Yung mga ano, pes? May nilagay dyan, Malossi, parang di kasi halo-halo na. Malossi. This is for touring na to eh. This is super comfy. Tapos, I still have the top box and the back bracket if you still need it. Nilagay ko lang to kasi para iwas sa mga... Nalaga kasi ko mga stray cats lately eh. Itong company na to, kailangan pang palitan Scoot ito. Monkey. Si Scoot Monkey. Pero ito yung company is from Indonesia. May butas na. No, wala siyang butas. Ang nakadikit butas lang yan. niya, Andito. Isa lang. So nakadikit lang yan. oo. Pero you can buy this aftermarket if you know. Ano to? GTS 300, no? Yeah, GTS. Super. This is the last batch. May silencer pa, no? So ito, meron pa tayong Scrambler 1200X. Ito yung tatay niya, no? Scrambler 400. Naka, ano rin, PIAA, Oxlight, Baron Mirror. Yung tires niya, stock na to. Everything is Stock tire. Wala pa akong inalaw. Ito lang, may bracket. SW Motec and a side bracket. Check natin yung Odo. Paras pala sila ng ng panel ng Trident. Kasi ito, mahirap makita yung Odo eh. 183 lang, Odo. Yung 183 yan. 183. Pero ano to? Yeah, 183 Ito kasi service yata ito eh, service oh. Pero wala pa yata siyang cruise control, no, sir? Wala pa. Wala pa. Sound check. Problema rito, yung pipe niya hindi sa gilid oh. Saka nalagyan ko ng cover. Ayaw nga no, naka-headlight cover na Kasi rin wala pala. naman headlight cover talaga. Tapos yung harap niya, 21 yata yung front wheel nito. Ito yung R90. Tapos, pinalitan ko siya ng Oldings, pinalitan ko ng Adriani Ford. Yes, lahat. Oo nga no. Naka siya. Tapos, Adjustable na sa Adjustable port. Naka-all-list pala. Tubeless na rin siya. Di ba dapat tube to? Pina-outex na rin. Yung shock ngayon talaga yan, naka-all-list na. Binili ko rin. Ay, kapag nagbalit, laki pala ng ginastos mo. This week, All-list na. inayos ko lahat ng suspension. Kasi mabigat ako for the stock eh. Ambot niya eh. Pati yung Andriani, mahal din nun. Parang- Talagang sinasin. Ito yung TR100, yung lagi wala stock. Ito, binili mo rin, ganito na. Yung Chigi. Chigi, no. It's Kasama na. It came with a unit na. Oh, ito yung in-order nung bumili sa amin ng Africa Twin. Yan daw. Ano daw? Charger. Jump starter daw. Yung totoo ba? Tsaka pwede ka mag-charge ng battery mo. Oh, pero jump starter daw yun eh. Bakit nga pala dalawa yung saksakan niya? Ano ba yung purpose nito? Yung isa dito, i-connect mo sa outlet. Hindi. May kasama siya. Sa power bank. Yung sa power bank. Tapos kaya niya na ipa-start yun. Mas malaki na power bank lang. Ayun, malaking power Pero isang bank. karga lang niya, isang anda, ubos ka agad yung power bank. Ang galing, no? So, ito na yung first ride natin sa Triumph Scrambler 400. Ang kailangan naka-vlog eh. Unang sakay, unang sampa. Abot ko ba? Parang di ko abot ah. Ang taas pala nito. Mas mataas pala to sa sa 450 MT. Tayo eh, hindi mo abot. Hindi, ayaw, doon na lang, yun na lang. Nakakapan talaga. Tara na, sakay ka na. Ayaw mo ba? Oo. Oo. Yeah, abot naman. Ang hirap nung yung preno nasa baba, nakababa yung preno. Abot! Ito naman, ginawa mo naman akong ginawa mo naman akong nani. Abot pero dulo lang. Parang Africa Twin, ganun. Ganda pala nang di tinanggal yung resonator. Para tahimik pa rin siya. Gaan? Ganda ah. Ang ganda ng torque. Classic na classic lang talaga siya. Pero ang ganda kasi ito, meron na tayo ngayong classic bukod sa Giorno, no? Na-excite ako dito sa Scrambler 400. Sana lang matibay at walang issue. Basta naman matibay, walang issue, walang problema sa atin yun.
Ang kulit lang ng side mirror eh, oh. Tsaka ito, sigurado matipid sa gasto kasi single cylinder eh. Yung ano kasi, yung 450MT dual cylinder, medyo malakas sa gas, na sa mga 19 lang yun. Ito, lalagpas to, mga 25 siguro kaya to. Mabibrate na lang siya. Hindi kagaya ni 450MT, talagang smooth na smooth eh. Ito, medyo mga kalay ka eh, vibrate eh. Suspension, mas maganda pa rin yung suspension ni MT. Ito pag may lubak talagang ano eh, maramdam mo yung lubak eh. Kaya lang, maganda rito, sobrang gaan. Sobrang gaan, para ka lang naka ano, parang SSR 155 lang yung pakiramdam. Diba kanina binaba ko siya, gaan eh, doon nahirapan pala eh. Lakas pala ng ilaw na ito. Ay, nag-blink. Ayan. Lubak, kaya sa lubak. Oh, wow. Paganda rin na sa lubak ah. Ganda pala eh. So yun, masarap gamitin. Magaan, maganda rin naman yung suspension. Kasi ito, marami na accessories tong scrambler. So pag-isipan natin if ipo-4 natin or ihanapan natin ng bagong amo. Alright, so andito tayo ngayon sa Harbor Link NLEX. Ayan, gamit natin itong Triumph Scrambler 400X. Palagay naman dito, loaded na. At napakaswerte ngayon na magiging bago niyang amo. So i-deliver natin siya ngayon. At ngayon pa lang ako nakapag-record kasi nakalimutan ko i-charge yung mic yan. Pero 40% pa naman, abot pa naman. Seat height niya, ayan, tiptoe talaga tayo dito. Mataas talaga. Mas mataas ang seat height nito compare kay 450MT. Pero this is a good alternative kay 450MT kung nabibigatan ka pa kay 450MT. At saka kung gusto mo ng scrambler look, retro look, mas magandang choice para sa akin si Scrambler 400X dahil lamang na lamang siya when it comes to forma. Yun ang lamang niya kay 450MT. And yung power naman, syempre kung pag-uusapan top speed, lamang si 450MT doon sa category na yun. Sobrang gaan. Pakiramdam ko parang ako naka dirt bike na 400cc. Parang ito na yung pinakamagaan na 400 na nagamit ko. Pangalawa pala, yung kapatid niya na si Speed 400, which is the lower version to kasi ayun, no? Ganda sa lubak, tatayo ka lang, hindi mo ramdaman lubak. So may nagsabi sa akin from a reliable source, ang makina raw nito ay ginawa ng Bajaj or yung sister company ba, or magawa rin ng mga Kawasaki bikes. So para sa akin is an advantage kasi proven na naman yung tibay ng Bajaj. Kumpara mo naman sa mga China, alam mo na, hindi siya ganun ka-proven at hindi ganun katibay. Although I have nothing against sa mga China bikes, pero sinasabi ko lang yung totoo, kung based on experience, yung mga tibay-tibay, syempre durability, reliability ang pinag-uusapan dyan. And so recommendation, kung marirecommend ko ba ito sa mga beginners, sa mga gustong magsimula sa mundo ng big bike, para sa akin highly recommended kasi yung presyo niya para sa quality, looks and features na makakuha mo sa bike na to, highly recommended naman siya para sa akin. Kasi yung looks talaga eh, mainly for the looks kaya mo siya kukunin. Pangalawa na lang yung function. Passenger seat niya malapad din naman, hindi naman magrereklamo ang back ride mo dito. And because of the weight, no, yung weight niya pwede mong i-offroad na hindi ka kakabahan dito. Seat height lang talaga magiging kalaban mo if you are around 5'6" or shorter, talagang kakabahan ka sa kanya. Kasi kung hindi ka pa sanay ng mga tiptoe na ganito, medyo may intimidate ka talaga. Alam mo naman syempre pag mga beginner, hinahanap-hanap mo yung ano eh, yung mataas, yung naabot mo talaga yung sahig ng at least half ng paa mo. Then ngayon pala on the way tayo sa Bodega Moto clearance sale. And then yung magiging next na amo niya, yung buyer natin itong Scrambler, ay manggagaling ng Cavite. So sabi ko na lang sa kanya,
since mag-aangkas lang daw siya, dito na tayo mag-meet up sa Ayala Malls. So dito po yung sa Ayala Malls, Manila Bay. 'Di ba? Para mas mas masaya. Hindi na siya mahirapan. Tapos gusto mo, hanap ka ng gutter para natakot daw si Manong. Bomba raw gusto eh. Ay, maraming riders mukhang pupunta rin sa bodega Bodega Moto Clearance Sale. At eto, napakainit sa parking. At lahat ng usok amoy mo. Yun ang disadvantage lang ng nakamotor dito sa parking, no? Na basement. Para mamaya pag dumating yung buyer, maikutan niya. Baka meron pang ilaw. Alright.